Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Alfonso, 21 years old, college student, simpleng tao lang. Tahimik ang pamumuhay ko dati. Pero nagbago lahat nung isang araw nang tawagan ako ni Papa at sabihin niyang gusto niyang magkausap kami. Anak, gusto kong dito ka muna tumira sa bahay ko. Malapit lang naman to sa university mo at iba na ang sitwasyon dito ngayon, sabi niya sa telepono. Hindi agad ako nakasagot. Matagal nang hiwalay si Mama at Papa. Bata pa lang ako, nasanay na akong hiwalay silang dalawa. Si Mama sa probinsya at si Papa naman dito sa Maynila. Wala akong ibang alam kundi ang magkahiwalay na mundo ko. Kalahati para kay Mama, kalahati para kay Papa. Pero nang sinabi niyang may bago na siyang asawa, para akong natigilan. Hindi ako nagdamdam, pero parang may mabigat na tanong sa dibdib ko. Sino siya? Paano siya nakapasok sa pamumuhay namin ng ganon kabilis? Paglipat ko sa bahay ni Papa, doon ko unang nakilala si Tita Mariel. Nandun siya sa may sala, nakasimpleng pambahay lang pero parang laging handa sa kahit anong bisita. Mahaba ang buhok niya at may paboritong amoy na parang pinagsamang pabango at kape. Hi Alfonso, welcome home, bungad niya, sabay bigay ng malamig na juice. Salamat po, mahina akong sagot. Halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ramdam ko agad ang lambing niya. Hindi pinilit. Hindi rin plastic. Iba siya kay Mama. Mas tahimik. Mas may halong misteryo. Sa loob-loob ko, sinabi ko sa sarili kong, okay, kaya ko to. Basta para kay Papa, magiging maayos ako. Ilang linggo lang ang lumipas bago kong marinig ang usapan na nagbago ng pananaw ko sa kanilang dalawa. Gabi na yon. Kakagaling ko lang sa kwarto papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Tahimik ang bahay, maliban sa mahina nilang boses mula sa sala. Gusto ko sana, mas maging malaya tayo sa relasyon natin, mahina pero malinaw na sabi ni Tita Mariel. Napahinto ako. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong tumuloy o bumalik sa kwarto. Tahimik si Papa sa una. Naririnig ko ang mahinang paghinga niya, parang nag-iisip ng malalim. Sigurado ka ba dyan? Hindi madali yan, sabi ni Papa. May halong kaba ang boses. Alam ko, pero feeling ko, kailangan natin ng ganitong klaseng freedom para hindi tayo mahirapan sa huli. Tugon ni Tita Mariel. Hindi ko na tinapos pakinggan. Bumalik ako sa kwarto, dala ang mabigat na pakiramdam. Anong ibig sabihin nun? Anong klase ng kalayaan ang sinasabi niya? Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagluluto si Tita Mariel ng almusal. Si Papa nagbabasa ng dyaryo. Ako naman, nagkunwaring normal lang. Pero sa isip ko paulit-ulit ang mga salitang narinig ko kagabi. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtanong. Ayokong makialam sa relasyon nila, pero mahirap itago ang bigat na nararamdaman ko. Sa isang banda, masaya naman sila. Madalas masaya, nagbabakasyon tuwing weekend at mukhang maayos ang relasyon nila sa labas. Pero sa loob ko, may tanong na hindi ko maalis. Paano kung may hangganan ang ganitong kalayaan? Paano kung masaktan sila? O ako mismo? Kahit naguguluhan ako, pinili kong intindihin. Mahalaga sa akin ang kaligayahan ni Papa. Ilang taon din siyang mag-isa pagkatapos nilang maghiwalay ni Mama. Alam ko kung gaano siya naging tahimik at malamig noon. Kaya ngayong may kasama na siyang magpapasaya sa kanya, sino ako para humusga? Kinausap ko ang sarili ko. Alfonso, wag mong gawing komplikado. Bahay nila to. Desisyon nila to. Gawin mo na lang ang kaya mo para maging okay ang lahat. At iyon ang ginawa ko. Tumutulong ako sa bahay. Nakikipag-usap kay Tita Mariel kapag may pagkakataon at pinilit kong gawing normal ang lahat. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin ko rin ang mga maliliit na bagay. Kapag nakatingin siya sa malayo habang nagkakape, parang may iniisip na mabigat.
Kapag nakangiti siya, parang may konting lungkot sa likod ng mata niya. At doon ko naramdaman ang kakaibang bagay na hindi ko inasahan. Na-curious ako sa kanya, hindi bilang stepmom, kundi bilang tao. Isang babae na may sariling mundo at mga iniingatang sikreto. At doon nagsimula ang kwento ko. Isang kwento na hindi ko inakalang magpapabago ng pananaw ko sa pamilya. Relasyon. At kung paano ko tinitingnan si Tita Mariel. Matapos ang mga unang linggo ko sa bahay ni na Papa at Tita Mariel, nagsimula akong masanay sa bago kong paligid. Pero habang sanay ang katawan ko sa bagong routine, iba naman ang nararamdaman ng puso ko, lalo na kay Tita Mariel. Noong una, simpleng usapan lang kami. Mga tanong tungkol sa school, sa paborito kong pagkain, sa mga bagay na gusto ko. Pero unti-unti, naging mas personal ang mga tanong at sagot namin. Para bang mas open siya sa akin kesa sa ibang tao, pati kay Papa minsan. Isang gabi habang nakaupo kami sa veranda, dala niya ang 2 baso ng kape. Alfonso, mahina niyang sabi, "Salamat ha. At least may nakakausap ako kahit minsan." Napatingin ako sa kanya. "Bakit po? Si Papa naman nandyan." Ngumiti siya pero kita sa mata ang lungkot. Iba kasi, may mga bagay na hindi mo basta nasasabi sa taong mahal mo, lalo na kung ayaw mo siyang masaktan. Doon ko unang narinig ang panginginig sa boses niya. Hindi dahil malamig ang hangin, kundi dahil may bigat ang puso niya. Lumipas ang mga araw at naging routine na naming mag-usap gabi-gabi. Hindi naman laging seryoso. Minsan tungkol sa paborito naming pagkain, minsan tungkol sa mga palabas na sabay naming pinapanood. Pero palagi kong nararamdaman na may tinatago siya. Parang laging may hindi nasasabi hanggang dulo ng bawat usapan. Minsan, habang nag-aayos ako ng mesa, bigla niyang sinabi, "Alfonso, hindi lahat kaya tanggapin ito." Kahit ako, minsan parang nalulunod. Napalingon ako sa kanya. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba o tatahimik lang. "Ano pong ibig niyo sabihin?" Tanong ko sa wakas. Ngumiti siya, mahina, parang pinilit. Wala, madami lang siguro akong iniisip. Pero alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. May lungkot sa tono niya na parang kumakapit sa dibdib ko. Habang tumatagal, parang naging sandalan niya ako. May mga araw na uuwi akong stressed galing sa klase at makikita ko siyang nakaupo sa kusina, tahimik lang, may hawak na baso ng tubig. "Okay ka lang po?" Tanong ko minsan. "Alfonso, minsan gusto ko lang may makikinig. Hindi kailangan ng sagot, makinig lang." Kaya doon kami madalas nagtatagal, hindi para magkwento ako, kundi para makinig sa kanya. Sa mga gabing yon, mas nakilala ko siya bilang tao, hindi bilang asawa ng tatay ko. Nakilala ko si Mariel na may sariling mga pangarap, pangamba, at mga lihim na hindi niya basta ibinabahagi kaninuman. At habang pinakikinggan ko siya, hindi ko mapigilang maramdaman ang kakaibang koneksyon. Hindi ito yung simpleng respeto lang para sa asawa ng tatay ko. Iba ito. Parang may halong paghanga, pag-unawa, at isang damdaming hindi ko pa kayang pangalanan. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga pinamili, nadapa ako sa hagdang papunta sa kusina. Agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay ko. "Okay ka lang ba?" Mabilis niyang tanong, halatang nag-aalala. "Opo." "Nadulas lang," sagot ko. Pero nanatili ang kamay niya sa akin ng ilang segundo. Ramdam ko ang init ng palad niya at sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Hindi iyon romantic gesture, pero may bigat na hindi ko maipaliwanag. Nang bitawan niya ang kamay ko, pakiramdam ko nag-iwan siya ng marka. Hindi sa katawan, kundi sa puso ko. Simula noon, mas naging natural ang paglapit niya sa akin. Kapag magkatabi kami sa sala, hindi niya iniiwasan ang bahagyang pagdikit ng balikat namin. Simpleng bagay lang, pero ramdam ko ang init at kilig na dulot ng maliliit na aksyon na yon. At doon nagsimula ang pagkalito ko. Normal ba to? O ako lang ba ang nagbibigay ng ibang kahulugan? Sa bawat tingin niya, parang humihina ang linya ng pagitan naming dalawa. Yung linya na dapat malinaw dahil siya ay asawa ng tatay ko. Madaling araw minsan, nagising ako dahil uminom ako ng tubig. Pagdaan ko sa sala, nakita ko siya roon, tahimik, nakatingin lang sa labas ng bintana. May luha sa mata niya
at mabilis niya yung pinunasan nang makita niya ako. Hindi ka makatulog? Tanong niya, pinipilit ng umiti. Medyo nauuhaw lang po. Okay lang kayo? Oo naman. Sige, matulog ka na. Pero alam kong hindi siya okay. At sa gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Nagulo ang isip ko. Hindi lang dahil nalulungkot siya, kundi dahil gusto kong ako ang maging dahilan ng pag-okay niya. Gusto kong ako yung magiging sandalan niya, hindi lang bilang anak ng asawa niya, kundi bilang tao na handang makinig at umintindi. Habang tumatagal, lalo kaming naging malapit. Nagkakaroon kami ng sariling mundo sa bahay. Mga jokes at kwento na kami lang ang nakakaintindi. Mga tingin na parang may kasamang tanong at sagot na hindi na kailangang sabihin. Hindi ko alam kung hindi tama ito o natural lang. Pero ramdam ko ang koneksyon. Koneksyon na nakakapagpasaya at nakakatakot ng sabay. Kasi alam kong isang maling hakbang lang, pwede kaming parehas masaktan. Sa mga gabing nagtatagpo ang mata namin, sa mga sandaling nadarama ko ang init ng kamay niya sa braso ko, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, ano ba to? Naawa lang ba ako sa kanya? Or may mas malalim pa? Hindi ko masabi kay Papa, hindi ko rin masabi kay Tita Mariel. Pero ramdam ko sa puso ko, may unti-unting nabubuong bagay na hindi ko na kayang pigilan. Gabi na noon, at ako lang ang hindi patulog. Naririnig ko ang mahina at tuloy-tuloy na tunog mula sa kusina. Tunog ng pinapakuluan at amoy ng nilulutong adobo na dumadaloy hanggang sa hallway. Bumangon ako, dalang excuse na kukuha ng tubig. Pero sa totoo lang, curious ako kung bakit andun si Tita Mariel. Pagdating ko sa kusina, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng stove. Nakasimpleng pambahay lang siya, pero kahit ganon, may dating siya na hindi ko kayang ipaliwanag. Parang natural na umaapaw ang ganda niya kahit wala siyang effort. Pwede kitang tulungan? Tanong ko, halos mahina, habang inilalapag ang mga gulay na pinabili niya kanina. Lumingon siya, ngumiti, at parang gumaan ang mukha niya nang makita ako. Salamat, Alfonso. Ang dami mong naitutulong dito. Nagdikit ang mga daliri namin. Sandali lang iyon, pero parang may dumaloy na kuryente mula sa balat niya papunta sa akin. Mainit ang palad niya, at sa ilang segundong iyon, parang huminto ang mundo. Napatingin siya sa akin, at hindi iyon simpleng tingin lang. May halong lungkot at isang bagay na hindi ko mawari. Parang isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Alam mo, mahina niyang sabi, minsan gusto ko lang may nakakaintindi sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Ramdam ko ang hangin sa pagitan namin, parang lumiliit ang mundo, at kami lang ang nandon. Parang isang invisible na pader ang bumagsak sa pagitan naming dalawa, at bigla kaming nagtagpo. Hindi pisikal, kundi sa emosyon. Kumilos ako para tulungan siyang ihalo ang niluluto niya, pero hindi ko agad alam kung paano ko sisimulan. Tumawa siya ng mahina at lumapit. Careful, Alfonso, sambit niya habang ginagabayan ang kamay ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa likod ko. Sa sobrang lapit namin, ramdam ko ang hininga niya sa balikat ko, malambot at mainit sa balat. Tumingin ako sa maliit na salamin sa ibabaw ng stove at doon ko siya nakita. Nakatingin din siya sa akin. Mata sa mata, walang salita pero puno ng damdamin. Para bang sinasabi ng tingin niya ang lahat ng hindi niya kayang sabihin ng malakas. Nakatayo lang kami doon ng ilang segundo, pero pakiramdam ko minuto ang lumipas. Wala kaming sinasabi, pero punong-puno ng tanong ang pagitan naming dalawa. Ano to? Tama ba to? O isang sandaling nadala lang kami? Dahan-dahan niyang binawi ang kamay niya. Pasensya ka na ha, parang napapabigat ko yata ang loob ko sa'yo lately. Umiling ako. Wala po yon. Gusto ko naman pong makinig. Ngumiti siya, mahina pero totoo. Parang unang beses ko siyang nakitang may kapayapaan, kahit kaunti. Pero kahit ngumiti siya, naramdaman kong may bigat pa rin sa puso niya. At ngayon, dala ko na rin iyon. Pag-alis ko ng kusina, ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi iyon tulad ng pangamba sa exam o nerbiyos kapag may ginagawa kang hindi tama.
Ito yung pagtibok ng pusong alam mong nakarinig ng hindi dapat, nakaramdam ng hindi dapat. Pero hindi mo kayang pigilan. Sa kama, hindi ako makatulog. Iniisip ko yung hawak ng kamay niya, yung hininga niya sa balikat ko, yung tingin niyang parang humihingi ng tulong at sabay may halong damdamin na hindi niya kayang ilabas. Bakit ganito? Tanong ko sa sarili ko, naawa lang ba ako sa kanya? O may iba pa? Pagkatapos ng gabing iyon, parang nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung siya lang ang nagbago o ako. Kapag nagkakatabi kami, parang mas conscious ako sa bawat galaw. Kapag nag-uusap kami, parang may nakatagong layer ng kahulugan sa bawat salita. At siya rin, parang mas malapit pa sa akin kesa dati. Kapag may problema siya, ako agad ang hinahanap niya. Kapag magluluto siya, madalas na akong kasama. Kapag nakaupo kami sa sala, minsan nararamdaman ko ang tingin niya na parang gusto niyang magsalita pero pinipigilan niya. Hindi na ito katulad ng dati. Mas mainit, mas puno ng tensyon, pero pareho kaming hindi umaamin. Doon ko na-realize, wala nang atrasan sa naramdaman ko nung gabing iyon. Isang simpleng pagdampi lang dapat, pero para sa akin, iyon na ang simula ng pagbukas ng pinto sa isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong pasukin. Ito ba ay awa? Ito ba ay paghanga? O baka pagnanasa? Hindi ko masagot. Ang alam ko lang, sa bawat paglapit niya, sa bawat gabing magkasama kami, unti-unting lumalabo ang linya ng tama at hindi. Bago ako nakatulog kinagabihan, isang bagay lang ang sinabi ko sa sarili ko. Alfonso, mag-ingat ka. Isang maling galaw lang, pwedeng masira ang lahat. Si Papa, siya, at ikaw mismo. Pero kahit anong paalala ang sabihin ko sa sarili ko, ramdam ko na, sa puso ko, nagsimula nang magbago ang lahat. At alam kong darating ang araw na kailangan kong harapin kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Mula nung gabing yon sa kusina, parang nag-iba ang ikot ng mundo ko. Si Tita Mariel, na dati parang simpleng bahagi lang ng bahay namin, naging sentro ng bawat pag-iisip ko. Kapag nakikita ko siya sa umaga, nakangiti, pero may lungkot sa mga mata niya, at hindi ko mapigilang maramdaman ang bigat na dala niya. Sa una, pinipilit kong itago. Hindi ko alam kung normal lang na naaawa ako sa kanya o may mas malalim pa. Pero habang tumatagal, mas lalong napapalapit ang loob namin sa isa't isa. Parang hindi na lang ito koneksyon ng magkapamilya, kundi ng dalawang tao na parehas may iniingatan sa puso. Pero hindi naging maganda ang takbo ng relasyon nila ni Papa. Halos gabi-gabi silang nag-aaway. Mga mababang boses na nauuwi sa pag-ikot ng pinto at katahimikan sa bahay. Isang gabi, nadatnan ko siyang mag-isa sa sala, nakayakap sa throw pillow at tahimik na umiiyak. Napahinto ako, hindi ko alam kung lalapit ba ako o hindi. Pero bago pa ako makapag-isip, tinawag niya ako. Alfonso, mahina niyang sabi. Parang basag ang boses niya. Okay lang po ba kayo? Tanong ko, habang dahan-dahan akong lumapit. Tumango siya, pero halata sa mga mata niyang hindi iyon totoo. Naupo ako sa tabi niya at ramdam ko ang panginginig ng balikat niya. Dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko sa kamay niya. Hindi siya umiwas. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak ko. Mahigpit, parang ayaw niyang bitiwan. Hindi ko alam kung tama pa ba lahat ng desisyon ko. Sambit niya. Parang nalulunod na ako. Alfonso, wala akong sinagot. Hinayaan ko lang siyang umiyak habang nakahawak sa kamay ko. Mula noon, naging mas madalas ang pagkikita at pag-uusap namin. Kapag wala si Papa, kami lang ang natitira sa bahay. At doon mas lalo kaming naging komportable sa presensya ng isa't isa. Isang tanghali, tinuruan niya akong magluto ng adobo. Lumapit siya sa likod ko para itama ang pagkakahawak ko. Ang palad niya muling dumampi sa kamay ko at tulad noong una, parang tumigil ang oras. Tumingin ako sa kanya at siya naman ay nakatingin din sa akin. Mata sa mata, halos wala ng pagitan. Walang salita, pero ramdam ko ang init ng hininga niya, ang kakaibang kilig sa pagitan naming dalawa. Parang isang tahimik na tanong ang gumuguhit sa hangin. Hanggang saan hahantong ang ganitong koneksyon? Pero hindi nagtagal, dumating ang araw na bumigay siya.
Hindi kinaya ni Tita Mariel ang pressure, ang mga pag-aaway at ang bigat ng relasyon nila ni Papa. Isang umaga, bumaba ako at nakita ko siyang nag-aayos ng gamit niya. Nakaupo siya sa gilid ng sofa, hawak ang isang lumang photo frame na may larawan nila ni Papa, Alfonso. Mahina niyang sabi, "Hindi makatingin ng diretsyo. Aalis na lang ako. Hindi ko na kaya," dagdag niya. Wala akong nasabi. Gusto kong sabihin na huwag siyang umalis. Gusto kong pigilan siya, pero nanahimik lang ako. Nakatingin habang dahan-dahan niyang isinara ang maleta at naglakad palabas ng pinto. Bago siya lumabas, sandali siyang tumigil sa harap ko, hinawakan ang kamay ko, at tumingin ng diretso sa mata ko. Salamat, Alfonso, kasi kahit papaano, naramdaman kong may nakakaintindi sa akin. At iyon ang huling beses na nakita ko siyang nakatayo sa loob ng bahay na yon. Pagkaalis niya, parang naging ibang mundo ang bahay. Tahimik, malamig, at walang kulay. Wala na ang ligaya niya sa kusina, wala na ang presensya niyang nagpapagaan ng hangin. Pero sa isip ko, paulit-ulit bumabalik ang lahat. Ang pagdampi ng kamay niya, ang gabing nagluluto kami ng adobo, ang tingin niyang parang humihingi ng sagot mula sa akin. Parang nakaukit iyon sa utak ko, paulit-ulit kahit anong gawin ko. May mga gabi na napapaisip ako. Tama ba na nagustuhan ko siya? Kasalanan ba ang naramdaman ko? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi ako makawala sa alaala niya. Ako si Alfonso, at ngayon, hindi ko alam kung kasalanan bang nagustuhan ko siya o natural lang dahil nakita ko ang totoong siya. Ang Tita Mariel na hindi lang asawa ng tatay ko, kundi isang babaeng may sugat at lihim na tinago sa lahat. Pati kay Papa. Kung sana ibang sitwasyon kami nagkakilala, baka iba ang naging resulta. Pero ganun pa man, iniwan niya kami at dala niya ang bahagi ng puso ko na hindi ko man lang alam kung kailan at paano niya kinuha. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.